5 araw kong iniwan ng aking camper van upang mapuntahan ang mga lugar na ipapakita ko sa inyo ngayon dahil akalain mong meron palang isla sa Pilipinas na sobrang ganda ngunit hindi masyadong napapansin ng karamihan. Ito ang Carabao Island. At sa videong ito ay i-explore natin ang isla. Pupuntahan natin ang mga naggagandahang lugar at mga atraksyon dito. Pero hindi pa man natatapos ang araw ay magkakaroon na tayo ng malaking problema. Problema kung saan ang bangkang sasakyan sana namin pabalik ng Boracay ay hindi makakarating at kailangan nating magpalipas ng gabi dito sa isla ng Carabao Island. Dahil malakas yung alon ngayon, baka hindi tayo masundo ni Kuya Mac dahil alam niyo naman sobrang liit lang ng bangkang sinakyan natin papunta dito. Pagkatapos, pagbalik natin sa Panay Island ay magkakaroon naman tayo ng problema habang papunta tayo sa Antique Province. HPG pa nga ni. Morning po. Pero hindi lang yon dahil napakadami pang adventure at mga kalokohan ang makikita nyo sa amin sa episode natin kung saan babiyahe tayo mula dito sa Carabao Island, iikutin natin ang isla, pupunta sa Antique Province at magpaparaffle na din tayo ng drone sa episode natin na to. Siyempre, hindi din mawawala na susubukan natin yung pagki-cliff dive dito sa Romblon. So abangan ninyo dahil lahat yan ang mapapanood ninyo dito sa episode ng ating Philippine Tour kung saan ina-explore natin ang isla ng Romblon. Tara! Hi, ako si Lem, ang travel content creator na nakatira sa loob ng aking van. 2021 nung nagsimula akong mag-ikot sa ating bansang Pilipinas gamit ang aking bisikleta. Inabot ako ng 7 buwan upang maikot ang 65 provinces ng ating bansa. At sa cycling adventure ko na yon, isang bagay lang yung natutunan ko, ang sarap palang mabuhay ng malaya. Kaya't pag-uwi ko, nagbenta ako ng mga gamit, nagsikap na din ako ng matindi upang sa ganon magkaroon tayo ng budget pambili nitong ating minivan. Kinonvert ko na din to into a camper van. Pinangalanan ko siyang Vantot at siya ang magiging kasama ko sa pagbiyahe ko sa buong Pilipinas. Simple lang yung goal natin, makarating sa iba't ibang probinsya, makakita ng magagandang tanawin, makakilala ng mga bagong kaibigan at higit sa lahat ay mabuhay sa paraan na may kalayaan. Ano, handa ka bang sumama sa biyahe ko? Kung oo, subscribe ka na sa channel na to at simulan na natin ang videong ito. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. Good morning everyone, this is Lem Official Outdoor at travel content creator na nakatira sa loob ng ating van at ngayong araw ay nandito na tayo sa Antique Province. So baka lang may magtaka sa inyo bakit nasa Antique na agad yung video natin, hindi ba dapat nasa Carabao Island pa lang? Well, hindi kasi ako nakapag-intro doon at hindi ko nasabi yung tagline ko na yon na sa van tayo nakatira. Syempre para makilala tayo ng mga bagong viewers natin at shoutout sa inyo. Sa episode din po natin ngayon ay magpaparaffle tayo ng isang drone para sa isang maswerteng followers and subscriber natin dito sa ating YouTube channel. So kung paano, abangan nyo lang. Dapat yung raffle na yon ay noong December pa bago magpasko kasi pamasko ko sana sa inyo yon, pero hindi nangyari kasi syempre medyo na-delay din tayo, may mga bagay din na nagkakaproblema tayo along the way at hindi talaga din tayo nagiging consistent dahil madaming bagay katulad ng problema sa internet, problema sa van, problema sa schedule at madami pang iba. Pero at least kapag sinabi naman natin, tinutupad natin, kaya may mananalo ng drone baka next episode, pero yung mechanics nandito sa videong ito. At sa mga bago lang din naman dito sa ating channel or biglang bagong followers, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang bawat content or episode natin ay sunod-sunod at dugtong-dugtong, kaya mas maganda kung papanoorin nyo sila isa-isa para maintindihan nyo kung paano yung nagiging biyahe natin, paano tayo pupunta sa isang probinsya patungo sa kabilang probinsya at kung gaano kabilis magbago ang takbo ng buhay kapag nasa loob ka ng van. Kung ngayon nyo lang po ako nakita at bago lang po kayo dito, iniimbitahan ko po kayo na mag-like ng video at mag-subscribe na din sa channel na to dahil malaking tulong po yan sa akin. At bago din tayo magsimula ng video ay bigyan lang natin ng mabilisang recap kung paano nga ba yung mga nangyari sa last episode natin hanggang mapunta tayo sa sitwasyon ngayon. Pagkatapos nating mag-ikot sa Boracay Island ay naipakita ko sa inyo ang mga lugar at mga beach na hindi pinupuntahan ng mga turista. Ito yung side ng Boracay na talagang masusolo mo. Walang ingay, walang crowd, walang
development as in raw beauty ng Boracay. Konting chill, konting relax at konting kwentuhan kasama ang mga kaibigan at kinabukasan ay nagkaayaan kaming sumama sa mga mangingisda na pupunta sa Carabao Island. Ang plano ay mula dito sa Boracay Island ay makikisabay kami sa kanila papunta sa Carabao Island kung saan dun sila mangingisda at pagkatapos kinabukasan ng hapon ay babalikan nila kami upang sa ganon maihatid kami pabalik sa Boracay. At natapos ang kwento kung saan nakita natin ang pinagdaungan pa lang natin dito sa Carabao Island ay sobrang ganda ng buhangin at sobrang linis ng tubig sa dagat. Pero iikutin pa natin tong isla at tingnan natin yung mga hidden gems and tourist destination at tourist spot dito. Kaya tara, samahan nyo ko. Start to see colors of fall reflected by big yellow taxis in the silvery moon, kaleidoscope lights, even the streets look happy. So why do I always feel blue? Ito na yung continuation ng video kung saan mag-iikot na tayo dito sa Carabao Island at ang kadugtong ay ang paggagas natin dito sa gas station, syempre. Hindi pala kasya yung 200. Kuya, bulsa mo na lang. Dito eh. Hindi kasya yung 200 eh. Bulsa na lang, no, Tito Art? Pwede po. Dito ay nagtanong na kami sa mga lokal kung saan nga ba magandang pumunta dito sa kanilang isla at sabi nila ay eto. At saka yung kuting-kuting maganda po yung Tsaka, kuting-kuting. kuting-kuting. Tapos yung cliff diving. Saan po yung cliff diving? Nandun po sa lanas po sa kabilang. Sa Lanas. Saan ang daan namin, kuya? Dito po yung Dito. Tapos dire-diretso na lang yan. Sige. Ano yan? magandang view rin dyan sir eh. Yung Tagaytay. Bali ang goal natin ngayon ay makarating sa tinatawag nila na Tagaytay at motorsiklo din ang gagamitin nating transportasyon dito. Tara, simulan na natin ang biyaheng ito. Take another hint from you. I take another step. But you're the one thing I cannot give up on. Yung isla ang natatanaw nyo sa kabila, Tablas Island na yan. Yan yung mas malaking isla kaysa dito. Pero sakop na to ng Romblon. So nasa Luzon na tayo ulit. Sa totoo lang, sobrang nakakabilib ang islang ito dahil makikita nyo naman dyan na berdeng-berde talaga ang kapaligiran tapos sobrang ganda din ng mga view kahit sa tabing kalsada lang. I'm a satellite and orbit around you. I'm always chasing things I cannot have, but you're the one thing I cannot give up on. At ayan nga, halos wala pang 30 minutes. Kaya mo palang ikutin to within 45 minutes. Yan, tapos na yan. At andito tayo ngayon sa Jungle Adventure Park. Tatry nating pumasok. May entrance dito 100 pesos. Pero may zipline daw kasi dito. Tapos kung ano-ano pa, cliff diving. So, try natin, Tito Art. Yeah, andito na tayo eh. Minsan lang to eh, no? Hindi na natin alam kailan tayo makakabalik. Kaya try na natin. Marami pwedeng gawin dito. Oo. Yun nga, may bird nest. Mangingitlog. Mangingitlog ka muna. Pero dito ba may talunan? Cliff diving? Dito? Maalon? Bawal tumalon? Malakas yung alon. Yun lang. Pwede namin silipin lang. Ngayon lang kami napunta eh. Kailangan po ba namin mag-register, ma'am? Pwede po ba namin silipin lang yung cliff diving spot? Sige po. Thank you po. Yan. Uy, top road. Yung cliff diving spot, sisilipin lang natin. Kasi hindi tayo makaka-cliff dive dahil umuulan. Malakas yung alon pala. Kaya bahala na si Batman. Titingnan lang natin. Siyempre, dito na tayo eh.
At kagandahan, di tayo siningin, no? Yan. Number 1 yan. Lakas ng alon. Grabe naman yung alon dito. Ang lakas. Ayun, yung cliff dive. Sayang, di natin ma-experience. Yan. Ay, eto pa isa. Shit! Sarap sana tumalon. Shit, man. Tito Art, sarap sana tumalon, oh. Doon yung una, level 1. Ito yung level 3, oh. Max level ka dito, eh, oh. Pag tumalon ka dyan, bagsak mo, oh. Pero maalon kasi. Even though ako gustong gusto ko siyang subukan at alam ko kaya ko yung alon na yan. Pero dahil, syempre, hindi nila ina-advise dahil baka tangayin ka ng current papunta dito o kumampas ka pa sa bato, eh, delikado nga naman talaga. Kaya better safe than sorry. Yun naman yung motto natin. Pero try nga natin dito. Ayan, oh. Woo! Kung dati ka nang manonood sa channel na to ay alam ninyo na basta cliff diving ay gustong gusto ko yan. Isa din ito sa mga nilook forward ko. Ang kaso nga lang, hindi talaga po pwede sa panahon ngayon dahil sobrang lakas talaga ng alon. Ayan, ang taas nito siguro mga 3-story building din. Tapos yung isa, yung nandun, mas mababa ng konti pero mataas pa din. So mas beginner friendly yun. Sa mas malakas ang loob dito, kaya dito tayo tatalon. Gusto kong pumunta dyan, ang kaso baka tangayin ako ng hangin. Tingnan nyo yung lakas ng wiswis ng hangin, no? Tapos, ang isa pa dito kasi, isang pagkakamali mo lang, huling pagkakamali mo na to sa buhay. Yun. Kaya dito na lang tayo. Ayan, no? Basibas tayo ng pao. Isa pa naman ito sa mga nilook forward ko talaga dito sa Carabao Island. Well, kung pupunta kayo dito at matimingan nyo na maganda ang panahon ay pwede kayo ditong tumalon. Tapos kwento nyo na lang sa akin yung experience nyo. Yun, no? Yun, busog ka ba doon, Tito Art? Bahala ka dyan, pag nalaglag ka dyan, di kita masasagip dyan. Sipin mo, pag nalaglag ka dyan, huling laglag mo na yan. Grabe, kakatakot. So, gusto namin talagang itry yung cliff diving dito kasi yan naman yung pinagmamalaki ng island na to. Pero, hindi talaga siya safe as of the moment. Kaya, kung pupunta kayo dito, isa to sa mga dapat yung itry. Kami, unahin namin yung safety namin, syempre. Pero na-enjoy naman natin, no? Oo. Enjoy. Sarap. Bali hanggang upo at hanggang kwento, hanggang picture na lang ang inabutan namin dito. Ganun talaga, better luck next time. Kaya siguro natin to hindi nagawa para may babalikan tayo dito sa Carabao Island. Ayan yung isang cliff diving. Pag tumalon ka dyan, oh, tagal mong babagsak siguro. Yun yung isa, mas maliit, mas mababa. Mas friendly yun sa babae. Pero yung ganyang alon kasi, hindi yan friendly. Tingnan nyo. Pag hinampas ka ng alon, tapos dyan ka tumama sa mga bato-bato na yan, matatalim kasi yan, matutulis yan, kaya delikado talaga. So sabi nila, wag daw tatalon kapag habagat. May mga season din na kung saan pwede tayong pumunta dito nang makakatalon talaga tayo. Dito Art, ahas! It's a prank! Walo-walo, ganyan yun. Kung di nyo alam yung walo-walo, ipa-flash ko dito sa screen. Yun yung tinatawag na, kaya siya walo-walo dahil 8 minuto ka na lang mabubuhay kapag nakagat ka nun. At most likely sa mga ganitong cliff yon nakatira. Yan. Tapos sa dagat din, makikita mo din sila sa dagat. Ang itsura nun parang zebra. Stripe siya ng black and white. Yun. So, tinang ko lang si Tito Arthur. Kabidyo ka, syempre. Ewan ko kung bakit, pero minsan ang sarap din talaga pagtripan ng mga ganitong edad eh. Buti na lang, hindi pikuntong si Tito Arthur. Kahit na doble yung edad ko sa edad niya, okay na okay pa din at magkasundo pa din kami. Hindi din nagtagal ay lumapit dito sa amin ang caretaker at tinanong nga natin dito kung bakit hindi pwedeng tumalon. Ito yung explanation. Walang way pa na umakyat. Tinanggal kahapon. Pwede naman, kaya naman. Wala kang makita ng daan. Kung mamatay ako dyan, te. Ang lakas ng alon, no?
Sinabihan tayo dito ni ate na pwede daw tumalon, ang kaso nga lang wala yung hagdan para makabalik tayo dito sa itaas. Pagkatapos sobrang lakas pa ng alon kaya medyo mahirap i-risk yung ganitong bagay. Mahirap na. Madulas kasi sir yung ano ba to? Madulas yung... Tsaka matatalim yan eh. Oh. Tingnan mo naman natin yung hampas na yan. Kaya hindi ka talaga makaano. Okay lang kung dito lang. Pero pag umakyat ka yung... Yung balik ng yung karin mo alon. ng alon. Hilahin ka talaga. Tulak-hila ka na yan. Tulak-hila ka. Dinala din pala kami ni ate dito sa isang kuweba kung saan sabi niya may naliliguan din daw dito, pero tignan natin kung makakaligo nga ba talaga tayo. Ano yan, kuweba? Woohoo! Woo! Woohoo! Nagwawala ang alon! Yehey! Bawal daw yung maingay, kaya pag nag-iingay, lumalakas yung alon, yung hampas ng alon, kaya ang ingay namin dun, di ba? So, yun, bawal pala yun. Ngayon, nandito tayo sa loob ng kuweba dahil may liguan daw dito. Shoot, paano ka maliligo dyan, te? Kaya sir, hindi kasi malakas. So, ayan yung liguan, parang keyhole siya. Galing doon, tapos dito. Masarap sana to kung low tide, tas walang alon. Oo. Puno to ng tubig pag umaga. Kung ngayon low tide, nandun, pero ganyan yung hampas ng alon. Kasi may bagyo nga sir. May bagyo. Kaya ganyan. Hindi naman yan ganyan sir. Wow! Oh! Wow! Hindi na lang, ate. Ayoko na. Meron na naman po kasi papasok mamaya daw po. Mamaya? Naku, makabiyahe kaya tayo, Tito Art. May bagyo daw mamaya, papasok. Kaya ganito nakalakas. Uuwi pa naman kami ng Katiklan. Pero wala naman sir. Yan, grabe ganyan kalakas yung alon ngayon dito. Kaya imagine niyo na lang kung bakit bawal muna mag cliff dive doon. Kasi pag hinampas ka yan, huling hampas mo na din yan. Ay! Sa totoo lang, maganda din talaga ang lugar na to. Hindi lang talaga tayo pinagbigyan ng panahon at ganun talaga maiintindihan natin dahil may bagyo ngayon at wala naman tayong choice. Alangan namang i-risk natin ng buhay natin para lang sa mga adventure at mga shot na hinahanap natin. Kaya mas mabuti na lang na enjoy natin ito sa safest way dahil madami pa namang mga susunod na panahon na pwede tayong magkaroon ng pagkakataon na ma-explore at masubukan yung mga activities dito. Ang tanong, kung kayo kaya ang nandito sa posisyon ko, tatalon kayo sa cliff diving spot na to or maliligo dun sa kuweba na sinasabi ni ate? Comment down below. So malakas yung alon talaga. May bagyo kasi sir. Ibig sabihin dalawa lang kayong cliff diving dito. Dito, Opo. tsaka yung Cathedral. Yung yung pa Colbert ay tsaka yung Tagaytay, ano lang po yun, view lang po yun. Yun lang So po dito yun yung mga doon. cliff diving, Opo. magkatabi kayo ng Cathedral. Nagpasalamat na nga lang kami dito kay Madam. Pagkatapos, ikukontinue na natin ang biyahe. Pupunta tayo dun sa tinatawag nila na Tagaytay. Talagang hindi na kami naka-dive dahil narinig nyo naman malakas yung alon plus habagat. Pero pinapangako ko sa sarili ko na babalik ako dito para makatalon dun sa cliff dive na yon kasi gusto ko talaga. So abangan nyo na lang yan. Siguro hindi ko alam kung 1 year, 2 years. Hindi ko alam, not now. But not sure. Pero soon, pupuntahan natin yan at tatalon tayo dyan. Pangako ko yan sa sarili ko. Kasi ang ganda no, Tito Art? Ganda. Ito, tatanong ako. Kahit di marunong lumangoy, no? Saan tayo? Tagaytay? Ngayon, pinasok namin yung maliit na iskinita dito papunta sa Tagaytay daw. At ganyan yung daan. Madami na kaming dinaanan na mas matarik pa dyan. Hindi kasi magmaneho muna eh. Pero yan, ganyan yung daan, manipis, tapos sobrang matarik. Yung kanina, di ako nakapag-video dun eh. Pero dadalhin ko kayo sa kabilang ibayo. Sabi nila, 360 daw ang view dito. Matatanaw mo yung buong Romblon, tsaka Boracay. So yun, ito,
Maliit, masikip at matarik ang kalsadang mga dinaanan natin dito, pero along the way ay makikita natin na maganda na agad ang view dito. Medyo challenging lang talaga ang pagdadrive at pagmumotor, kaya naman dapat doble ingat tayo. Tsaka isa pa, hindi din papasok ang van dito dahil makikita nyo na puro rough road ang ating dadaanan. Shoutout po sa may-ari ng motor na nagpahiram sa atin na kahit alam niya na ganito ang daan na ating dadaanan ay pinarentahan niya pa din sa atin. Cruisy lang ang malakas. At hindi nga din nagtagal ay dumating na tayo dito sa Tagaytay View Deck. I wanna fall in love. I wanna be someone you're thinking of. Is that too much to ask? Come on, just give me a chance. I wanna fall in love. I wanna be someone you're thinking of. Is that too much to ask? At dito ay totoo nga ang chismis, may 360 view at natatanaw na din ang isla ng Boracay. Yan lang dyan yung motor, kuya? Hindi, madaming gas yan eh. Inuubos namin yung gas. Sige, thank you. Ikot-ikot lang kami, kuya. Pasensya yun, hindi pa kami nakapag-gas It's okay. Sobrang ganda ng lugar ninyo. Ganda, maganda dito. Iwan na natin tong helmet. Kape! Sa tayong kape. Yan, nandito tayo ngayon sa Tagaytay Viewpoint kung saan, sipin nyo, bumiyahe tayo ng Boracay papunta dito sa Romblon, sa Luzon. Tapos Tagaytay lang din yung pupuntahan natin. Eh may Tagaytay doon sa atin eh, Tito Art eh. Di ba? Kapitbahay mo yung Tagaytay, di ba? Taga Amadeo to eh. Oo. Dito, taga dito ka lang, kuya. Tagaytay eh. Hindi ko sinasabi na itong Tagaytay Viewpoint ang pinakamagandang lugar na nakita ko dito sa Carabao Island, pero gusto kong sabihin sa inyo na kung naghahanap ka ng kapayapaan at katahimikan, isa ito sa mga lugar na pwedeng-pwede niyong puntahan. As your words become my truth. Oh, I'm holding on to you. And as your words, they become my peace. Dito sa Tagaytay Viewpoint, makikita natin dito yung Boracay na napuntahan naman natin. Di namin alam ba't kami nagpunta dito. Basta sinabi lang ng mga lokal, pero mahirap yung daan. Masukal, tas mga rough road, ahon lusong. Pero sulit kasi sobrang lakas ng hangin. Tapos ang ganda ng kapaligiran, kulay grass. Siyempre, green, grass nga eh. Tapos yan, may mga duyan din dito na ang sarap ng duyan. Ayun, si Arthur, tignan nyo, si Wild Tuk Tuk nagduduyan, is nagdo-drone. So, wala lang, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang sarap enjoy ng buhay. Sa totoo lang, pagod na yung katawan ko. Pagod na yung physical na pangangatawan ko. Pero yung utak ko, payapang payapa dahil sa paggagala-gala na ganito. Kaya isa lang yung masasabi ko, kapag may pagkakataon kang gawin yung gusto mo, gawin mo na agad kasi di mo na alam kung kailan ka uli magkakaroon ng pagkakataon para gawin yung mga bagay na yon. Yung pagod kasi, pwede mo yung bawiin sa tulog, pwede mo yung ipahinga ulit. Pero yung pagkakataon, yung oras na nasayang, di mo na yun may babalik. Kaya yun, libot-libot lang. Kahit nakakapagod, oo magastos, pero isipin mo na lang, bumibili ka ng mga memories kasama yung sarili mo na madadala mo hanggang pagtanda mo, di ba? So tingnan nyo naman yung view ko. Yan, berde. Pwede dito mag prenup or kung anong gusto nyong gawin sa buhay, pero basta pwede lang din dito. Sarap, enjoy. Wala tayong kape. Ito masarap gawin eh. Pag pagod ka, kape ka lang. Wala eh, wala kaming dalang kapihan eh. Taste muna kami sa 3-in-1. Hindi naman to 3-in-1, black coffee naman to. Ito muna ako sa aking agenda. Saan yung natatalaw? Yan o. Tayo o. Hap! Hindi to, balik.
isla ko. At lahat nung natatanaw nyo dito, yan, hindi sa akin yan. Itong mga berries na to, nakakain to, yung kulay itim. Nung bata kasi kami, ganito pagkain namin, pupuntahan namin sa pagkalayo-layong bukid. Ayan siya. Sarap siya basta yung kulay itim. Yan. Tingnan nito. Patikim ka na din yan. Sarap. Parang ang lasa nito ay bugnay, bignay na maliliit. Pagkain lang to ng ibon sa bukid. Hindi ba ito yung ginagawang alak? Hindi, mas malaki yun dito. Kamukha din nito, pero Pati lasa, pareho. mas malaki yun dito ng konti. Sarap. Namiss ko kumain ng ganito Oo, nung bata kasi kami, Tito Art. Naglalakad kami ng mga 7 kilometers. Pupunta lang kami sa malaking puno ng ganito. Maghapon na kami doon. Kukuha lang kami ng ganito. Kasi nung mga bata kami, yung mga lola namin namamagpag ng palay. Tapos may puno silang liliman na ganito. Doon kami tumatambay ng mga kalaro ko nung bata. Kaya alam na alam ko to. Ganito siya pag hilaw. Tapos ganito siya pag hinog. Yung mga black. Yan, sarap. Namantas no? Hindi nagpaalam 200. So yun, pwede kayo mag-overnight dito. 300 pag may kuryente, 200 pag walang kuryente. Pero kung ako tatanungin, sulit to kasi kasama na daw yung tubig doon kasi may CR. Tapos sobrang lamig, kaya siguro siya Tagaytay kasi malamig siya Bakit ba tinawag na Tagaytay, Kuya Johnson? Parang katulad din sa Tagaytay doon sa may taal. Malamig. Oo Kaso nga. lang doon, vulkan dito, Oo. paligid ng ng Dagat. Tsaka Panay Island. Oo. Kung summer makita yung Mindoro. Oo. Ayun. Oo nga So, maganda. Kaya tama yung hula natin. Nag-uusap kami ni Art kanina kung bakit tinawag na Tagaytay. Sabi niya, kinuha sa Tagaytay ba? Sabi ko, dinala yung lupa sa Tagaytay. Lipat dito. Pero ang lamig, malamig din siya dito. Kaya okay, goods. Sarap mag-camping. Ang place na to ay tinatawag na Carabao Island Tagaytay View. Yun. Shoutout kay Kuya Johnson. Si Kuya Johnson din yung magre-receive sa inyo pagdating dito. Kaya shoutout. Thank you Kuya Johnson. PM mo kami Thank you po sa pagpunta sa Tagaytay View Point. Thank you. No, may parte din sila. Love Philippines. Tayo to? Marble ng Romblon. Pandikdik. Almaris. Pandikdik ng Yan talaga ang product ng Romblon. Mga marble, no? Buto ng ahas. Buto ng ahas. Anong ahas, kuya? Sawa talaga, python. Sawa. Walang yung sa walo-walo. Maliliit sa Boracay, dami yun, di ba? Yung walo-walo, oo. Yan. Buto daw to ng ahas. Nagka-idea ako, buto ng isda. Yung tilapia. Astig. Fishbone ngayon, nauna yun. Ganito, binigyan ako ni Kuya Toto ng ganito nun. Nasa sa akin pa. Tinabi ko. Hematite stone. Kasi, Isang uri siya ng healing stone. Nakaganda ng circulation ng dugo. talaga? Ang galing Kahit mainit ang panahon, malamig din siya. So malamig siya. Ang galing ng stone na to Kapag mainit daw yung panahon, malamig siya kasi healing stone to. Malamig pa rin. Ayan, galing. Gawa lang dito yan sa Romblon. Oo nga malamig nga siya. Talaga may pinagkukunan talaga yun. Hawakan mo Tito Art, malamig. Oo nga Malamig no? May isang uri pa yan yung magnetic. Maging si Magneto ka pag magnetic. Pero okay din, ganda. Upang hindi din tayo abutan ng gabi at ng pag-ulan ay sinimulan na natin ang pag-uwi or pagbalik sa pinakakalsada. Pero ganito muna yung mga dadaanan natin. Kaya mo yan! Isang bibigay, welcome to Subo. Sige, thank you ate! So baka muntik na kaming maligaw So dito, diretso lang to papunta ng poblasyon. Ayan. Dito tayo galing sa likod, masikip yung daan. And dito din, masikip din yung daan. Ayan. Papalitan kami ni Wild Tok ng pagdadrive kasi na-enjoy din namin magmaneho Ayan Hindi pwede dalawang sasakyan dyan. Isa lang, tsaka motor lang.
Sige po, picture. May pawis na po kami ha. Silag. Meron. Kinahaponan ay nandito na din kami sa pinagbabaan namin. Dito na kami tumambay at in-enjoy ang napakagandang view ng dagat. Deep in the valley, I was raised to be a man. Great Central Valley, where a man ain't worth a damn. They cut my pay to minimum wage. How's a family meant to survive on 10 an hour? Wife and a baby and a man with no power. So yes, I'm guilty, but I ain't sorry for what I've done. I needed the money more than the man I took it from. I didn't mean to hurt no one. So what's gonna happen, Mister, to my wife and son when I go to prison? I didn't mean to hurt no one. Payapa, kalmado at presko ang hangin. Ganyan kung ilarawan ko ang Carabao Island. Sobrang ganda at sobrang lamig sa mata. Para bang nahanap ko din dito or pasok ito sa mga top listed ng island na napuntahan ko sa buong Pilipinas. Bali, nabutan na kami ng gabi kaliligo dito sa dagat. Yung camera nagmo-moist, hindi ko alam dahil sa asin. Tito Art, suklay. Ayun okay na. Bali, maghapon kami sa kalsada, tapos nag-ikot-ikot din dito sa Carabao Island. Sobrang ganda ng isla, sobrang payapa, tsaka raw pa siya, virgin pa. Nakakapagod lang din, pero okay naman, masaya pa din. Sipin nyo, binigyan pa kami dito ng pagkain ni Ate Girlie, labong, ayan, gulay. So lahat naman kinakain natin, kaya G na yan, sarap! Dahil nga sa hindi tayo masusundo ng mga mangingisda ngayon dahil malakas ang alon, ay pinagbigyan tayo ni Ate Girlie na dito na tayo maghapunan sa kanila. 8:47 PM na at tapos na kaming kumain. Dito kami kay Nanay Girlie. Nakatambay lang kami dito sa isla. Sarap ng hangin dito, tas kalmado yung dagat, tas payapa lang din. Tas titimpla lang kaming kape, kakape lang kami dito. Tapos wala na, yun lang gagawin namin. Matutulog kami sa duyan lang. Simple lang talaga ang buhay pag nasa kalsada ka. No, Tito Art, ano masasabi mo? Okay nga eh. Salamat din kay ate. Nakapagbanlaw kami ng kahit pa paano. Laking bagay yun. Bagay. Yung banlaw, hot water. Kasi sa totoo lang, wala kaming dala ngayon ng mga cookset. Wala kaming gamit ngayon, damit lang talaga. Kasi alam nyo naman, nakisabay lang tayo sa mangingisda. Dapat sa Boracay lang tayo. Nandun naman si Kuya Gaga. So, bukas pa uwi yung mga mangingisda. Kaya bukas pa din kami makakabalik ng Boracay. Hintayin lang namin sila dito sa Pantalan. Ayan, kape muna kami. May mga duyan namin, no? Diyan itatali namin maya-maya. Tapos, yun lang. Timpla kape. Ayan, wild coffee, Gabi na, may araw pa. Buwan yan. Ay, ban pala yan. Ban. Kala ko araw gabi na Nagka-sunburn pa yata yan, Tito Art, ha? Malamang. Yung buwan, nagkasabar yung buwan Ayos din. Giling mo lang, Ganyan maggiling ng kape. Yan. So, ito na siya. Pulbos na, di ba? Gilingan mo lang. Tapos paggawa na siya, ito na siya. Yan, kape na siya. Putik, sarap talaga, Tito Art. Ayan, ganyan magtimpla ng kape si Wild Tuktuk. Ayan, pipigain. Tapos lalagay dyan,
Ang tawag dyan, espresso, portable espresso. Pressurized yan. Lalagyan yan ng water. Paglabas niyan, espresso shot na yan. Kaya sobrang sarap ng kape namin kahit nasa labas kami. Baka naman, while tuk-tuk, mag-vlog ka na, di ba? Dadala mo ba yan? Matagal pa. Matagal pa. Wala lang, naisip ko lang. Kasi ano na to eh, while tuk-tuk Canada na to eh. Next year pa yan. Yan. So pipigain yan na ganyan. Yan. Lang natin ha. Yan. Paglabas niya, nakita nyo ba yung krema? Grabe, sobrang ganda ng krema oh. Yan, yan yung kape na nilalabas niya kaya sobrang sarap. Alam nyo naman ako, mahilig din sa kape. Katulad din ni Wild Tuk Tuk, kaya enjoy tayo sobra. Konting tambayan at kwentuhan na lang ang ginawa namin dito ni Wild Tuk Tuk. Pagod na din kasi ang aming katawan, kaya pagkatapos din maglinis at magsipilyo ay handa na tayo para magpalipas ng gabi. Bali, nagsabit lang kami ng duyan dito sa tindahan ni Nanay Girlie at dito na kami matutulog. Ganyan lang. Ayan, si Tito Art. Eto naman ako. Simpleng buhay. Grabe. Medyo napuyat kami kagabi pero okay lang. Dito kami natulog sa tabi ng kubo ni Nanay Girlie. At tignan nyo naman yung ginisingan natin. Dalampasigan na napakagandang dagat. Tapos sobrang lamig ng hangin. Puting buhangin. Tsaka yung lawis-wis ng hampas ng alon sa dagat. Grabe, nakaka-relax. Isa to sa mga go-to destination ko na masarap balikan. Kapag nag-high tide, umaabot na dyan yung tubig. At yan, ang ganda, grabe. Sarap. Sarap. Wild tuk-tuk yun, oh. Yun, oh. Ayan, dyan kami natulog. Ito yung motor na ginamit natin kahapon. At uwi na din kami. Kasi baka abutan uli kami ng bagyo dito. Colors fade, but I'm thinking we stay just for a little while. Let's lose track of time, darling, stay for a This is while. Good morning Philippines, this is Lem Official at ngayong araw, ang araw kung saan babiyahe naman tayo papunta ng Iloilo. Nandito pa tayo ngayon sa Carabao Island pero pupunta na tayo ng mainland sa Katiklan. Tapos mula doon ay magbavan tayo papunta ng Iloilo sa Pasig City. Ang mangyayari kasi ngayon ay puro kalsada at road trip lang yung ating pupuntahan. Dahil meron na namang dalawang bagyong namumuo dito sa Philippine Area of Responsibility na napakadalas mangyari, no? At imbis na alas 11 din ang biyahe namin pabalik ng Katiklan, ay nagahan na namin ng alas 6 kasi mahirap ma-stranded dito sa isla. Pero kung ganito ba naman kagandang isla yung lugar na may stranded ka, okay na din, hindi na masama. Pero syempre may mga schedule din tayong hinahabol, may mga bagay tayong kailangan gawin at masasayang yung araw natin kasi naikot na natin yung buong isla eh. Kaya pipilitin din talaga nating makauwi. Pero as of now, sobrang na-enjoy ko yung ganda ng Carabao Island na to. Kitang-kita mo yung puting buhangin, yung malinis na dagat. Lahat talaga makikita mo dito na sobrang smooth. At sobrang babait din ng mga tao. Sila Nanay Girlie, pinatuloy tayo sa sa tindahan niya. Tapos dito na din tayo kumain. Nakibanlaw pa tayo ha. Kaya nakaka-enjoy. Ang sarap ng tulog natin. Ang sarap ng gising natin. Kasi ganito view namin eh. Kaya yan, i-share ko lang sa inyo. So punta kami ngayon ng Katiklan. Tapos doon na ako siguro mag-video after. Sa tagal din pala namin nandito sa Carabao Island, parang hindi naman madaming Carabao eh. Baka kasi may magtanong, no? Bakit Carabao Island? Madami bang Carabao dyan? Hindi siya ganun eh. Kasi nag-ikot-ikot kami. Puro baka tsaka kambing yung nakikita namin eh. Pero may nakita kaming isang kalabaw. Isa lang. Which is tumutugma yun sa may pangalan ng isla na Carabao Island. Kasi isa lang. Pag madaming kalabaw kaming nakita, edi Carabaos. Wali.
Kahit wali yung jokes natin ngayon ay maaga pa din tayong pumunta dito sa pier upang makasakay tayo ng bangka pabalik sa mainland sa Katiklan. Dahil hindi na tayo babalik sa Boracay, baka kasi abutan po tayo ng bagyo dito at ma-stranded na naman tayo at isa yan sa pinakamahirap na sitwasyon. Lalo na ngayon na wala tayong masyadong dalang gamit at camping gears. Kaya naman kahit gusto pa naming magstay at magtagal at maglibot-libot pa dito, pinili na lang namin talaga na umalis para na din mas safety at secured kami para sa sarili namin. Dami palang biyahe ng Katiklan, 2 bangka na to agad. So meron pa dun. Saan naman yung kabila, kuya? Sa tabi yan, sa tabi. Saan po? Ano? Tablas? Santa Fe. Sa ano? So may biyahe din ng Santa Fe dito, papuntang Tablas. Yung malaking isla dyan sa kabila. Tablas Island yun. Ayun. Kung ako lang ang tatanungin ay gusto ko pa din sanang i-explore at puntahan pa yung mga ibang isla dito sa Romblon. Ang problema nga lang, hindi ko din kasi madala yung camper van ko dito dahil ganito lang kaliliit yung mga bangkang pwede nating masakyan. Dito sa Carabao Island, yung daungan lang nila ng barko, yung pinaka-port, puti na yung buhangin. Ayan, tignan nyo, white sand na dyan. Ayan, yung buhangin na yan, puti na yan. Buhangin dyan, white sand na din yan. So, basically, yung sa atin, hinahabol natin yung magandang white sand. Sila, daungan lang ng barko nila, ng bangka nila. Lupit, no? Ganda dito. Namiss ko nakakaiban ko. Mamaya magkikita na uli kami, magtatagpo na ang aming landas. Namiss ko na si Bantot eh. Ilang araw ko na din siyang di nakikita. Makakauwi na ako, unahan makauwi oh. Ito kasi si Art, taga Pasay City to. Tapos ako diba, taga Nueva Ecija ako. Pero kung mag-uunahan kami makauwi, 100% mauuna ako. Ulit eh, no? Parang pagong eh, no? Yung unahan ng rabbit eh. Pumasok lang yung pagong, may bahay na eh. Duda sila sa bangka nila, pinagla-life jacket tayo eh. Kasi pag yung ano, yung kumpante sila sa alon tsaka sa bangka. Tamo si Mark kahapon, walang life jacket yun. Kasi confident. Magiging biyahe natin going to Katiklan is around 1 hour din daw, sabi nila. Mas malayo ng konti. Pero okay lang. Kasi isang oras din tayo makakatulog. Sabit ka duyan, Tito Art. Hindi nagtagal ay nagsimula na ding bumiyahe at maglayag ang aming bangka, and as expected, medyo mas malakas talaga yung alon ngayon pero manageable pa din naman at kayang-kaya tuon ng mga lansa na katulad nito. Makikita nyo nga din sa mga videong ito kung paano humahampas ang mga alon dito sa aming sasakyan pandagat, at kung ikukumpara natin ang sinakyan natin kahapon na maliit na bangka, baka tumaob po yun kapag ganito kalaki yung alon na sasalubungin natin. Ang pamasahe po pala dito ay 200 pesos per person. Halos 1 oras ang biyahe. May sakayan nito sa Katiklan Port. Pero kung nasa Boracay po kayo ay wala kayong masasakyan doon na bangka papunta sa Carabao Island. Kailangan nyo munang bumalik sa Katiklan tsaka kayo babiyahe ulit papunta dito sa Carabao Island. Nagkataon lang talaga na may mga mangingisda na nakisabay tayo kahapon. Welcome back to Katiklan, at ngayong araw medyo masama pa din yung panahon, medyo makulimlim pa din. Tapos may bagyo nga kasi, so at least pinagbigyan kami kahapon na magkaroon kami ng maayos na araw. Mainit kahapon eh. Ngayon maulan na naman, makulimlim ang panahon, at 1 oras lang naman ang biyahe mula mula sa Tabon, mula sa ano ba to? Lutang pa ako. 1 oras lang ang biyahe mula sa Carabao papunta dito sa Katiklan pabalik. So pupuntahan na natin yung van natin at nang makauwi na tayo. Unahan kami makauwi eh. Tatay, may panabong pa oh. Ulo. Mga pwedeng pumusta dyan ah. Pwede dito ka papaya at ano. Ano pang luto? Pwede. Ahalahi ba? Ulo kasi ito. Parang bata mo. Ayos. Ayos yan. Good luck, tay. Pagpasensyaan nyo na kung medyo nabubulol ako kasi medyo naantok pa, puyat pa. Hindi pa nakakakape eh. Kape! Ito na yung Tabon Port. Yan.
Yung mga gustong mag-road trip dyan or mag-Philippine tour or kahit gusto nyo lang pumunta ng Boracay, may mga parking slot kasi dito. Ayan, 250, naglalaro yung price nyan to 350 pesos. Yung mga parking na yan, safe yung sasakyan nyo dyan. Tapos, babiyahe kayo papunta ng isla ng Boracay. So, pwede yan. Kaya kami din, dito din kami nag-park. Ayan, yung mga sasakyan. Napupuno yan pagka madaming tao. Nung nandito kami, punong-puno lahat yan eh. Wala kaming mapwestuhan. Buti nakahanap pa kami. So ganyan magiging itsura kahit 3 days, 5 days or kahit isang buwan kayo sa Boracay. Pwedeng nandyan lang yung sasakyan nyo at safety yan dyan. Ang kaso, per day yung bayad. Kaya bilangin nyo na lang, sama nyo na sa budget nyo. Kasi mas enjoy din ng road trip eh, no? Tito Art? Iba yung road trip pag ikaw nagmamaneho, no? Tapos reggae ka lang, no? Uy! Kita din ang ating landas, Bantot. Uy, may battery pa. Battery? Ay, hello. Hello. Pepe. Hello. Paano? Dalawa yung hawak ko eh. Joke time mo ako ha. Ito, Art, lagay mo muna gamit mo dito. Bluetti, patay na. Idol. Ito, battery na lang. So, patay na bluetti natin. Ito na lang ang tumatakbo at malamig pa din. Pero feeling ko mag-ano na. Uy, lamig! Lamig! Bago po tayo magpatuloy sa video, sisingit lang ako ng mabilisan. Ito po ay para sa DJI drone na ipaparaffle natin. Code number 3 po tayo. Ang code po natin ay HOWHOW. Again, code number 3, HOWHOW. Para po mas maintindihan nyo kung paano makasali sa paraffle natin na DJI drone, ay panoorin nyo ng buo yung video ito para mas maintindihan ninyo yung mechanics natin. Tagal-tagal din, di nagkita kami ng ating van. Yun oh. Still working. Si Bantot, di tayo iniiwan ito kahit sa road trip to. So paano yan, Tito Art? Nakauwi na ako. Nakakamiss din to si Bantot eh, no? Ulit din. Mamaya pakita ko sa inyo mga percentage ng battery natin. Lalo na yung sa ano natin, ref natin. Tingnan natin kung nabulok mga pagkain natin. Pero sa tansya ko, saktong-sakto lang dating natin kasi may 1 bar pa sa battery eh. Dead bat na yung buong bluetti natin, pero yung battery may 1 bar pa na nakailaw, kaya check natin. Hopefully okay pa siya at I think okay naman. Tagal din nun, no, Tito Art? Tagal din, may nakaruta. Sabado, no? Sabado, Martes na 4 days. Eh yung ano nun, 80% lang din yun, kaya okay na okay, sulit. Say, why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Ito na, moment of truth, buksan na natin ang ref. Malamig pa, may yelo pa, Tito Art. Yelo pa. Buong buo pa, try natin tong kabila. Quality, buong buo pa. May puto pa tayo dyan, Tito Art. Yan, so makita nyo dyan kung gaano kabisa ang refrigerator natin kasi na ano natin, na pe-preserve natin yung pagkain natin kahit ilang araw. Mayroong operation ng HPG dito sa kabila, so may mga na-checkpoint. Tapos kami, huminto kami para magkape, syempre, ayan o. Oh, sakto, di ba? Sakto yung hinto namin, may maganda kaming view. At yan, ito na. So kakape lang. Patawa-tawa lang ako dito nung una hanggang sa bigla na lang nilapitan na kami ng mga nasa operation. Good morning po. Sir, magkakape lang. Ano ba, sir? Pwede ka mag-park or huwag mo nang i-counterflow kasi dito kami. Ay, sige po. Pasensya na po, sir. Doon ka sa dulo sa Apo, iayos ko na lang po, sir. Wala naman problema, okay naman. Apo, Maganda yung pasensya ano na kasi po. dito. Apo. Pero Thank ano you. na lang ha, kasi Apo. dito kami, nasabihin namin na bayaan natin kayo na. Apo, salamat po. Pasensya na po. Ulo lang papunta doon. Apo. Counterflow ka pa kasi ah. Hindi kasi natin sila nakita nung una. Maganda to kasi yung open yung ano. Apo. Dito ano papunta doon. Apo.
Akala ko nung una ay sisitahin kami. Kung sakali man, kompleto naman tayo ng mga papeles. Pero na-timingan lang talaga namin na maganda yung view dito, magandang tumambay dito at nandun sila sa unahan na hindi namin agad napansin. Pero syempre, dapat ibigay natin lahat yung respeto natin sa kanila dahil sobrang hirap po ng trabaho na ginagawa nila at ginagampanan. Kaya salamat po sa inyong serbisyo. So tignan nyo tong mga soft drinks natin. Puputok na siya. Yellow na kasi. Yellow na. So ilabas na natin, baka sumabog pa sa rep. Ayan, so dito sa gilid ng seaside, ang ganda kasi ng view. Dito kami tumambay at nag-decide kaming magtimpla ng kape, kumain ng puto, syempre. Galing Pambulacan yan ha. Tapos sakto may operation ng HPG doon sa unahan. So sakto din yung tambay natin. Pero kilala naman nila tayo kaya okay na okay lang. So mga followers natin, yung mga naka-duty, salamat po sa inyong pagsuporta at sa inyong serbisyo. Yan, gumagawa ng kape si Wild Tuk Tuk. Tingnan nyo naman, baon namin, coffee jelly. Ambisa talaga ng ref. No, ambisa. Nakapi na kami. Oh, coffee jelly pa, para gising. Wala ilang oras lang tulog natin no? Kuys, ano ginagawa mo dyan? Ano ginagawa mo dyan? Kape! Kape! Ba't ka kaya nagkakape dyan? Hello po, ba't ka kaya nagkakape dyan, Tito Art? Gising, sir. Pampagising. Kala ko may other purpose ka kaya ka nagkakape dyan Ayan, nagpapainit tayong tubig, pakulo tayong tubig Yan. Tapos, syempre, puto. Mga breakfast natin na mabibigat. Sa maniwala kayo't sa hindi, ginawa nilang namin katatawanan ang eksaktong momentum na to. Hindi kami hinuli dito at hindi din namin alam na nandyan sila. Eksakto lang talaga na naghahanap kami ng magandang view para makapag-parking at makapagkape. At naintindihan naman yon ng mga pulisan na naka-duty ngayon. Feel again everything back then, 'cause I'm so tired of getting old. We had all the time in the world, now I just need more, I just need more. We had all the time in the world, now I just need more, I just need more. Sakto yung dating ni idol nyo Shoutout Sabi niya, may LTO daw kasi. Tas sakto yung dating niya dito. Sakto yan. Hindi ka muna huhulihin dyan. Bossing, dyan ka muna. Ano lang naman, nagdumaan lang naman. Ay, ganyan. Thank you. Salamat. Tito Art, tigisa tayo. Thank you. Sir, pangalan mo, sir? Jasper po. Jasper. Thank you. Salamat, bossing. Tara, picture tayo. Tulog kita sa pagbabike talaga. Sa pagbabike. Talaga ako unang nanood ng mga vlog. Suot natin. Thank you. Ngayon, camper van na. Pero kamusta naman po? Yan yung HPG. Yan yung dahilan bakit kami nagkape. Ayan sila. Mabiyahe tayo ngayon papunta ng Antique, Pandan Antique. Yan, Antique yung muna nating drop, diba Tito Art? Sa pagkakataon na to ay babiyahin na tayo papunta naman sa Antique Province. Isa ito sa mga probinsya na hindi ko pa nararating kahit ng bisikleta kasi kapag ganito ang mga biyahe natin, makikita nyo yung loop dito sa mapa na isang side lang talaga yung pwede mong daanan. Kung hindi ka magluloop, magpapanay loop, may isang side ka na hindi madadaanan or mapupuntahan at yun yung eksaktong nangyari sa akin. At ikwento ko na din sa inyo, nung nagbisikleta ako ay dito ako dumaan sa Kalibo, sa Rojas hanggang makarating sa Iloilo. At ngayon, bibisitahin lang din natin yung Pandan pero tignan natin kung saan pa din tayo dadaan. Basta, Antique Province yung naiwan ko dito sa Panay Island. Mga
20 to 25 minutes din yung binyahe natin mula sa Katiklan, Aklan papunta dito sa Pandan, Antique. So isa to sa mga probinsya na hindi pa natin napuntahan kasi doon tayo sa kabila dumaan dati eh. So ngayon, may enjoy natin yung Antique kasi ito na tayo at naidagdag na natin to sa bucket list natin na makumpleto natin ang 82 province ng Pilipinas, di ba? So another bucket list na check na natin dito sa ating probinsya na to, sa Antique. Alam nyo ba na sobrang proud na proud ako sa sarili ko dahil etong mga bagay na ginagawa ko ngayon ay pangarap ko lang dati. Talagang pinagsikapan, pinagtrabahuan at pinanampalatayaan ko lang din na magagawa ko ito. At eto na tayo ngayon. Ginagawa na natin at kinukumpleto ang 82 province ng Pilipinas. Kaya naman salamat din sa inyo kasi nandyan kayong nakasuporta sa akin. At bilang pasasalamat ko sa inyo ay magkakaroon kayo ng pagkakataon na manalo ng isang DJI drone. Maya-maya lang i-announce ko na kung paano. Sa ngayon gusto ko munang samantalahin ang pagkakataon na to na i-advise sa inyo ang mga bagay na pinaniniwalaan ko na kung may gusto kayong gawin sa buhay ay simulan nyo nang gawin ngayon. Kasi hindi ka hihintayin ng panahon. Saka kung hindi mo man yan makuha ng mabilisan at least unti-unti kang gumagawa ng paraan upang mapalapit ka dun sa sitwasyon na pinapangarap mo lang ngayon. Maniwala ka lang sa sarili mo na kaya mo at magugulat ka na lang na kaya mo pala talaga. Basta sipag, tiyaga at samahan ng pananampalataya sa itaas. At alam nyo ba na ngayong 2026, isa ito sa mga goal natin na sana matapos na natin ang 82 province ng Pilipinas. Medyo matagal lang talaga yung mga upload natin dahil na din yan sa kakulangan natin sa oras at sa mga conflict na din sa schedule dahil mahirap din namang manirahan sa van. Mahirap na araw-araw kang gigising, kakain, basta malalaman nyo yan sa lahat ng mga upload natin sa mga susunod na mga araw dahil dyan nyo na makikita yung struggle natin. Kaya naman pwede kayong mag-subscribe para masubaybayan nyo yan. But again, dito tayo masaya kaya naman i-enjoy natin ang bawat sakit, bawat hirap at bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin upang ma-enjoy natin ang buhay. This is Lem Official Outdoor na nagsasabing mabuhay ka sa paraang gusto mo. Pero hindi pa tapos ang video, sinabi ko lang yan ng mas maaga. Para po sa mga naghihintay ng mechanics kung paano makasali sa pag-giveaway raffle natin ng isang DJI Neo drone ay eto na po ang eksaktong oras at kung paano makasali dito. So lahat pwedeng makasali, lahat pwedeng magkaroon ng entry and lahat tigisa lang ang entry dito. So kwento ko lang sa inyo bago ang lahat. Again, this is Lem Official Outdoor. Kung di nyo ako kilala, pwede kayong mag-subscribe sa channel na to. But anyways, last November yata yon nagkaroon kami ng partnership ni DJI kaya meron tayo ngayong mga power station dito na galing sa DJI. Ito siya. Ayan. DJI Power 2000 tsaka DJI Power 1000. Pwede nyong balikan yung video kung sakaling gusto ninyo at sobrang gamitin. Nakakagamit na tayo ng malalaking electric fan ngayon which is good for us. Tapos, yun. Nagkaroon sila naman yata, I think December yon, nagkaroon sila ng competition kung saan sumali ko sa competition nila at nanalo po tayo doon ng second runner-up which is, ang premyo nun ay ito. So kahit nagkaroon po tayo ng partnership with DJI last October or November yata yun, ay hindi na po sila affiliated sa giveaway natin na to. Kasi again, prize ko po ito, winning prize ko po ito na syempre kapag binibless tayo ni Lord, dapat binibless din natin yung iba. So kahit sa simpleng paraan lang. And sabi ko noon, kapag may nakuha kong premyo sa content challenge nitong DJI, ipapag-giveaway ko. At eto na yun, dapat December pa to, dapat bago to magpasko, pero syempre throughout the delays, throughout sa mga ginagawa natin sa buhay ay hindi natin na commit or na kuha yung deadline na yun. Pero eto tayo, January, magpaparaffle tayo ng drone natin. So yan. Okay, ito po yung matatanggap ninyo, DJI Neo version 1, wala pang version 2 noon. Nung nakuha ko to, eksaktong date na lumabas yung version 2. So, sayang. And ito pa makikita nyo, sealed yan. Hindi ko na binuksan, hindi ko na tinest. Kayo na bahala magbukas and never pa din ako nakagamit ng ganitong drone na DJI Neo. Pero yun, para sa inyo to. At kung paano makasali, sobrang simple lang po. Una, kailangan syempre dapat ay nakalike kayo sa video ito at nakasubscribe sa ating channel at ibang social media platform katulad ng Instagram at Facebook. Okay, yung pangalawa naman po dito na magiging tricky ang lahat. Kung pinanood nyo yung buong video na to, for sure napansin nyo na may siningit akong code dyan na isa. Ay, hindi ko alam kung saan ko gawin ilalagay pero may siningit akong code dyan na nagmamaneho tayo sa Antique.
na code na ilalagay nyo dito. So meron pong 4 na klaseng code akong nilagay sa buong video na to, which is yung 3 dyan, naka-text lang siya, parang ganito lang. Ayan, ganyan lang po yung hahanapin nyo. Hanapin nyo lang kung ano yung mga code na yan. Kailangan makumpleto nyo. So, bali 4 po yan. 3 yung nasa text, tapos isa yung nasa video na sinabi ko na nagda-drive ako, na nung nakahinto ako, yung nandun tayo sa harapan ng sasakyan. So, kailangan yung kuhanin lahat ng code na yon. Kung na-miss po ninyo, hindi nyo nakuha, panoorin nyo na lang uli yung video ito para mahanap ninyo yung mga codes na yun. Pwedeng nandito siya, or nandito, or nandito. Basta, makikita nyo yan sa video, kapansin-pansin naman po yan. So, kailangan yung hanapin lahat ng yon. Pagkatapos, ito na yung final ninyong gagawin. So, yung last step po natin ay kapag nakuha nyo na lahat ng code, ay pupunta kayo dito sa ating Facebook page, yung Lem Official Outdoor, na merong 1.9 million followers. Thank you so much po sa inyong pag-follow sa akin. At ipipm nyo sa akin yung code para syempre hindi makita ng iba na unfair naman yon sa unang makakita at makahanap ng mga codes. So, kailangan i-PM nyo siya sa page natin. Pagkatapos, ang final step ay dito sa comment section natin, i-comment nyo yung word na to. Ayan, Lem Official Outdoor Complete. So, yun lang. So, basically, ulitin natin. Una, like and subscribe dito sa ating channel. Tapos, hanapin nyo yung code. Pag nahanap nyo yung code, i-PM sa Facebook page natin. Pagka-PM nyo, comment lang kayo dito sa ating comment section sa YouTube po. Hindi sa Facebook. Dito sa YouTube ng word na to, Lem Official Outdoor Complete. So, kailangan po tama po yan kasi yan yung magiging basihan natin para maging valid ang inyong entry. At paparaffle natin to within 5 days from now, pero magiging announce ang winner within 7 to 10 days siguro. So, maximum na yung 10 days kasi every 7 days may upload naman tayo. At maximum na yung 10 days doon. So, tignan natin kung sino yung mananalo. Good luck sa inyong lahat. And again, buong Pilipinas, pwede po kayong sumali kahit sa ibang bansa, pero nationwide lang po ang kaya nating ipadala. So kung sakali may kamag-anak naman kayo dito sa Pilipinas siguro na pwede nating pagpadalhan nitong DJI Neo na brand new sealed. So yun, sobrang simple lang and I hope magustuhan nyo yung raffle natin na to bilang pasasalamat sa inyo at I hope magkita-kita din tayo sa susunod nating episode dahil again, this is Lem Official Outdoor at travel content creator na nakatira sa loob ng ating van. At ito yung setup natin, makikita nyo naman no, na always makalat sa van syempre dahil constant tayong nagtatrabaho, constant tayong nagtatravel at constant din na madumi ang ating van. Ayan yung itsura, tingnan nyo nga yung upuan natin, nandun po. Yan. Pero okay lang yun kasi at the end of the day, masaya naman tayo sa ginagawa natin kaya yung dumi, malilinis natin yan, pero yung time na mawawala kapag hindi tayo nag-enjoy, hindi na natin mababalik yan. So yun lang, salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na episode. Salamat po! Is that too much to ask?